Yes, so hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So in this video po is pag-uusapan po natin yung isa sa vlog ni PB Team Nonoy. Ito ay tungkol po sa kanyang na-vlog na si Lovely Emboscado. Dahil nga po, lumayas na naman or muli na naman pong nilisan o iniwanan ang kanyang bahay. So si PB Team Nonoy po is nakapag-desisyon na daw po. So panoorin po natin itong short clip ng vlog niya. Nalagoy bang mo ka na yan? Saan naman po sila Lovely? Wala man rin. Tungkol sa yung mama sa bukid, si Lovely di ay hinahinay ko dito sa nagbaktas dala ang bata. Ang katong gamay o ganda ko, guyod ko po. Kaya kita mo silang baliling diha, giguyod ang naguyod siya bata. Kung sayo-sayo kayo, si Disi, sayo mo sa bukid. Pag ulit ni Disi kaya naglampas, so siguro buhay pa na balik si Disi. Wala niya tao diri, wala na si Lovely, dihidiling. Tapos ang kita niya, pagpuntak na sa Manila, ingon daw itong tao, tulungan mo si Lovely. May dalawang bata dala. Ate Lovely, kung makita mo itong vlog na to, ito yung sasabihin ko sa'yo. Ako, ginawa ko na yung lahat. Sana, sabi ko nga dun sa vlog natin na balikan ko kayo para ano na itong bahay, para lagyan ng mga gamit. Pero wala na kayo. Ngayon, i-stop ko na to ang pagtulong dito sa bahay. Ang tulong namin, alam nyo naman na ikaw na, alam mo naman na ang pagtulong namin, dyan kayo, nakita nyo yung mga bigas, mga paggatas sa mga bata, ano yung mga pangailangan. Pero wala, hindi nyo inalagaan yung pagtulong namin. Pagit mo clients. Kayo yung wala na kayong masisi sa aming part, sa akin, sa nagbigay nito, sa ating mayor dito kasi ginawa ang pagtulong sa iyo, yung mayor ito, si Ma'am Pinky, tinulungan ka, mahirap ang pagtulong namin na hindi mo inalagaan ba? Kasi mahirap yung taong matutulungan. Dapat ang pagtulong natin, halagaan nyo sana. Kasi hindi naman ito para sa amin, para naman ito sa inyo. Bigyan kayo ng bahay, bihira yung taong nabigyan ng bahay. Sana maintindihan niya ko na ano yung nasabi ko sa inyo, pero kami bilang tumulong sa iyo, nasaktan din kami dahil ang aming pagtulong ay hindi niya nalaghan. Sana isipin mo Ate Lovely na may anak kang dalawa. Kung ano yung kawawa kasi yung ginagawa mo ba? Kasi hindi kayo yung kawawa, yung dalawang bata na walang kalam-alam sa mundo kung ano yung nangyari sa kanilang buhay. Kasi yun ang proteksyonan namin eh. Part sa amin, yun yung proteksyonan namin yung dalawang bata kasi hindi nila alam kung ano yung nangyari sa kanila. Pero wala kami magawa dahil decision mo yan. Kaya ang decision din namin is start na tong paggawa dito kung ano yung dapat ibigay namin sa bahay. Ayun po. So yun nga po yung part lamang or mga konting tawag yan, short clip na ang sinabi ni PB Team Nonoy ito. Pero mahaba pa po yun. Kung gusto nyo pong mapanood yung buong sinabi ni PB Team Nonoy kay Mang Eli at maging sa kanyang mama is puntahan nyo po sa kanyang YouTube channel na PB Team Nonoy. So yun nga po, nakapag-decide na nga po si PB Team Nonoy na i-stop na nga po yung pagtulong kay Lovely Emboscado dahil nga yun nga sa part nga po niya or sa part nilang mga tumutulong sa kanya ay masakit din talaga kasi alam mo yung sa mga bawat vlog na ipinapakita ni PB Team Nonoy sa kay tungkol sa pamilya or kay Lovely at sa kanyang pamilya is talagang kitang-kita natin yung effort niya. Maging sila Mayor Kulot at si Vice Mayor Ma'am Pinky at iba pang mga sponsors is kitang-kita natin yung effort na kanilang ginagawa para lamang talaga matulungan si Ate Lovely Emboscado, especially yung mga anak para mabigyan nito ng magandang buhay, magandang kinabukasan. However, palagi nga pong ginagawa, palaging sinusuway nila Lovely Emboscado yung mga tagubilin ni PB Team Nonoy sa kanila, yung mga sinasabi ni PB Team Nonoy sa kanila na bawal ganito, ganyan. Una na dyan, nung pagkatapos nga po niyang, hindi siya pagkatapos mga anak, parang buntis pa yata siya noon, nung pumunta sila ng Jensan, kasama ni Ate Daisy, yung mama ni Ate Lovely.
Tapos nung pagkatapos nga pong manganak ni Ate Lovely, 1 month old pa lang yung baby niya na bunso, ay iniwanan na nga po, pumunta ng Maynila. Although umuwi naman, at ito na nga po ngayon, umuwi nga sila pero bumalik ng Maynila at dinala nga po ang dalawang bata, which is para sa pamilya ni Lovely, yung kanyang lola, yung kanyang tita, ay masakit ito sa kanila kasi hindi nagpaalam bigla-bigla na lamang daw nawala, bigla-bigla na lamang lumayas. So sa part kasi nila Lovely Emboscado, siguro parang ganoon na kasi yung nakasanayan nila simula noon pa lang, kasi alam naman natin talaga na meron talagang something na problema sa pag-iisip si Ate Lovely at maging ang kanyang mama. Talagang merong problema sa kanilang pag-iisip. Kaya kung ano yung nakasanayan nilang gawin noon ay ginagawa pa rin nila ngayon. At ang mahirap lamang dito is nadadamay nga po yung mga bata na maliliit pa. Sabi nga ni PB Team Nonoy na okay lang naman sana kung silang dalawa ng kanyang mama ang pumunta ng Manila, ganito, ganyan. Pero yung mga bata kasi is nadadamay. Alam naman natin kung gaano kadelikado yung Maynila, kung gaano kadelikado para sa mga bata yung Maynila. Kaya nakapag-decide si PB Team Nonoy na since hindi sila sumusunod, although every time na sinasabihan sila is lagi sinasabi na hindi na gagawin, hindi na aalis, pero talagang umaalis pa rin sila. At ang pinaka-worst ito ngayon kasi hindi talaga nagpaalam sa kanyang lola at sa mga kapamilya nila doon, bigla-bigla na lamang umalis. Ang kwento daw doon is maaga pa ay pumunta si Ate Daisy, yung mama ni Ate Lovely, sa bundok para siguro sa kanyang garden doon. Tapos nung umuwi na nga po ito is wala na si Ate Lovely sa bahay at pumunta na nga pala ito ng Maynila. Kaya sinundan pa din ito ng kanyang mama na si Ate Daisy, kasi mahirap din naman na pabayaan niya ito doon, lalong-lalo na alam natin kung gaano kadelikado ang lugar ng Maynila. Kaya para kay PB Team Nonoy, bilibin tayo kay PB Team Nonoy kasi sobrang isang taon din na tiniis niya ang ganito, yung hinabaan niya ang kanyang pasensya para sa pamilya nito. Pero ngayon is nakapag-decide na talaga siya na ititigil na ang pagtulong sa kanila kasi yun nga, mahirap din naman na patuloy yung pagtulong tapos hindi naman pinapahalagahan ng tulong. Yung bahay, hindi yun basta-basta na bahay lang, or hindi basta-basta na gastos yung ginastos doon kasi malaki yung bahay, maganda yung bahay. So malaki-laki yung nagastos nila mayor doon at iba pang mga sponsors, maging mula sa bulsa ng PB Team Nonoy para magawa lamang ang bahay. Pero yun nga, hindi pinahalagahan. Kaya yun nga, nakapag-decide si PB Team Nonoy na stop na ang pagtulong sa kanila, which is naiintindihan din naman natin yun kasi yun din talaga ang palaging comment ng mostly or majority ng mga viewers, na hayaan na lamang sila kung ano ang gusto nila kasi yun talaga ang gusto nila at wala silang magagawa. Kasi although meron silang something sa kanilang pag-iisip, mga matured na din naman sila, alam na nila kung ano siguro yung dapat nilang gawin sa kanilang sarili. Kaya tama rin yung desisyon ni PB Team Nonoy na i-stop na lamang ito kaysa mas stress pa siya sa pagsunod-sunod sa kanila, sa pag-update sa kanila kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila. So since nasa Maynila na sila ngayon, we are hoping na lamang at ipag-pray natin na sana magiging maayos ang kanilang buhay doon at sana magiging ligtas sila doon, especially yung dalawang bata na maliliit pa. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi na ugalit po natin magdasal, mapasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.